Okay, magandang gabi po at marami po ang mga nangyayari ngayong araw na ito. At una nating pag-uusapan yung walang katuturan na impeachment na nangyari sa Kamara. Ah, ano, isang fishing expedition. Yan ang una nating pag-uusapan dahil po dito sa mga bintang nila kay BP Sara na hindi naman ito sa mga eksperto sabi nila yang SALN ni VP Sara na parang ini-investigate nila, hindi naman yan kasama sa reklamo ng impeachment. Kaya nga isa sa mga highlights dito sa vlog natin ngayon ay tumpak na tumpak itong ipapakita kong video sa inyo patungkol po dito sa sinabi ni Paulo Marcoleta. Kasi po itong si Paulo Marcoleta, Representative Paulo Marcoleta, siya lang po ang may bayag dyan na nag-explain na ini-expose natin itong SALN ni VP Sara. Ang kanyang, ang pinag-usapan yung transaksyon, yung labas-pasok ng pera sa bank account ni BP Sara. Tapos ngayon, kahit pa nagnakaw si BP Sara, kung sa tingin ninyo, dyan sa SALN niya, kung illegal man yan o legal man yung perang naglabas-pasok sa kanyang bangko, hindi naman yan ang reklamo sa impeachment. O kung gusto ninyong magreklamo patungkol dyan, you can file another impeachment complaint by next year. Kasi hindi man yan pwedeng mag-file ng impeachment complaint sa loob ng isang taon. Di ba? Kasi papaliwanag ko mamaya. Kasi hinahanapan talaga nila ng butas ang SALN ni BP Sara. Na pinipilit nilang may kasalanan si BP Sara. Sa kanilang obsessed na kulayan ng itim si BP Sara, pati si Trillanes, ininbita na nila. Kung ano-anong pinagsasabi ni Trillanes. Hindi naman naniwala ang taong bayan kay Trillanes. Okay? Tapos, ini-explain dito ni Congressman Suntay yung labas-pasok na pera ni VP Sara. Okay? Mamaya, kasi sa social media, yung mga iyakin na mga loyalista, hala kayo ngayon mga DDS, ang hirap na ipagtanggol ni BP Sara, may may klaro na raw yun kasi may ebidensya sa bangko, mga ganun-ganun. Akala mo kung sino mga magagaling, di ba? Ipamukha ko sa inyo dito sa vlog na ito na mga talagang sadyang bobo kayo, mga loyalista kayo. Totoo, mamaya. Hintay na kayo. Dito lang yan sa Don Mar TV. Bugbugin ko kayo ng argumento. Bugbugin ko kayo ng argumento. Tapos pag-usapan rin natin itong nangyari sa ICC, okay? Na yung Appeals Chamber ng ICC nagdedesisyon na sila kanina patungkol dito sa walang jurisdiction ang ICC. Yan ang sabi ng kampo ni Tatay Digong at si Attorney Kaufman, no? At ipakita ko rin ang video ni Attorney Kaufman na hindi na sila nagulat sa desisyon ng ICC. Siyempre, bias rin yung ICC na yan. Hindi na sila nagulat. At si Attorney Kaufman, nagkausap rin sila ni Tatay Digong. Mamaya ipapakita ko yung video na yan, okay? So, yan ang ating topic ngayon. Ang anak ni Tatay Digong at mismo si former President Duterte. Pero bago ang lahat, like and share this video para marami po ang makaalam sa katotohanan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo. Okay? Ito, unahin muna natin itong balita na ito. Sa mga bali-balita sa mainstream media, parang tuwang-tuwa sila sa hearing. Di ba? Para mukha talagang may kasalanan si VP Sara dahil sa SALN ni VP Sara. Talagang ang mainstream media ay nakatutok lahat dito sa hearing na ito. Ito yung isa sa mga
highlights ng mga balita ngayon patungkol kay VP Sara. Sa mga bobo na mga audience, guilty na si VP Sara. Guilty na, guilty. Ganon. Ito yung balita. Hinimay din ang SALN ni VP Sara sa impeachment hearing sa Kamara. Dito na bisto ang pagtaas ng kanyang net worth kahit wala siyang cash declaration sa loob ng Isa pa yan. Isa pa yan sa kabubuhan. Itong si Bernadette Barbers ba yun? Bobo siya mag-analyze. Para bang ini-explain niya na every year raw, kasi binabasa nila taon-taon binabasa nila yung mga business ni VP Sara, na ito yung business ni VP Sara, ganito, ganyan. Tapos parang ipinamukha nila sa taong bayan na kada taon nag-i-increase ang pera ni VP Sara. Di ba, bobo? Alam nga naman, sino ba na bang magne-negosyo na hindi mag-i-increase ang pera? Huwag ka na lang magnegosyo wag ka na lang magnegosyo kung sa tingin mo lugi ka. Parang kasalanan pa ni VP Sara na successful ang kanyang business. Kasi, doon, nag-increase ng tag 8 million, nag-increase ng 20 billion, ganyan. In-announce nila doon. Siyempre, nagne-negosyo. Hindi ba marunong magnegosyo? So, doon pa lamang, it only shows how great leader, makapag-asenso siya sa kanyang sarili. Kasi sa kanyang mga business, hindi po palpak ang kanyang mga business. Kasi matalino siya. So meaning to say, there is nothing wrong about kung mag-increase ang kanyang SALN every year. Ang nakapagtataka, yung nag-i-increase ng bilyon-bilyon sa isang araw. Yung isang araw lang, yung sa flood control. Tingnan nyo yung mga bank records na nagnakaw ng mga flood control anomaly. Sa isang araw lang, sa isang maleta lang, 500 million? Ikukumpara mo dito, nagrereklamo kayo kasi sa isang taon, nag-increase raw ng 8 million. Sa isang taon, nag-increase na ng 10 million. So meaning to say, si VP Sara kurakot na. Tumatanggap na siya ng mga anomalya, mga legal raw, mga galing sa drug lord? Kaputahan ninyo? Siyempre may negosyo yan. Alangan naman magnegosyo ka na hindi ka aasenso. Huwag ka na lang magnegosyo kung lugi ka. Mga gago. lang taon. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Walang naging cash declarations si VP Sara sa mga piling taon ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Base ito mismo sa ipinakitang kopya ng Office of the Ombudsman nang humarap ito sa House Committee on Justice ngayong araw. Dumalo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Kasama si Attorney Karen Bato mula sa Central Records Division ng Office of the Ombudsman. Base sa SALN na hawak ng tanggapan na hinimay sa pagdinig, walang naging cash declaration ng bise mula 2019 hanggang 2021 o noong nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. At ganoon din sa mga idineklara niyang SALN nang maupo siya bilang pangalawang pangulo mula 2022 hanggang 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Isa pa tong bobo mamaya. Watch ka sa akin. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Dahil dito, wala nang nasabi si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang natuklasan kung hindi. Edi wow. Ayon sa Di ba? Edi wow. Wow mo yung mukha mo.
Talagang sinusugnuran nila eh. Sinusugnuran nila na parang magkasala, may anomalya si BP Sara, ganun. Ha? Watch kayo mamaya sa argumento ko, ha? Tas, maaaring paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang hindi pagdeklara ng cash assets dahil maaari itong maging basehan ng misdeclaration of assets. Maaaring humarap sa 1 month and 1 day to 6 months suspension ang mapapatunayang first offenders nito, habang dismissal from service naman ang kaharapin ng opisyal na pangalawang ulit namang lumabag dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. So, ang argumento nila, si VP Sara raw, ganito ha, kasi iniisa-isa nila yung 2018, 2019, 2020, sa nangyaring transaksyon ni VP Sara. Example, bigyan ko kayo ng example. Binigay nila yung numero kung magkano po mga ilang transaksyon. Sabi nila, there are 20 transactions ang nakita doon sa bank records ni VP Sara. 20 transaction. Tapos ipinakita nila yung pera, 47 million. Example lang ito 20 transactions sa 47 million. So syempre ikaw na taong bayan na nakikinig sa hearing ng Kamara, sasabihin mo, grabe naman, ang laki ng pera na yan, 47 million. Within 20 transactions, naka 47 million si BP Sara. Tapos, ang i-declare ni BP Sara, 8 million lang. Yan ang argumento nila, example lang, 2018. Ang transaction ni BP Sara umabot ng 47 million. 47 million. Tapos, ang dineclare ni BP Sara sa 2018, 8 million. Kapag makikinig ang taong bayan, anong sasabihin? Grabe, corruption yan. May anomalya yan kasi 8 million lang ang dineclare ni BP Sara, tapos dito sa transaction, 47 million. Ganon. Eto, ipapaliwanag ni Suntay para isampal ko sa inyong lahat ang kalokohan na logic na yan ng argumento na yan. Ito, pakinggan nyo si Suntay. Tama naman talaga ito si Suntay. Nakakalula yung amount. Pagkatinigan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Tama. So, ganun yon. So, Di ba? Naintindihan nyo ang sinabi ni Congressman Suntay? Hindi mo pagbabasihan ang transaksyon na kung ano yung transaction, yun rin ang i-declare ni BP Sara Asalin? Bobo na ba kayo? Tangina ninyo, ang bobo ninyo, no? Anong ibig kong sabihin? Ang transaction umabot ng 47 million kasi hindi mo alam. 'Di ba? Ganito 'yan. May nag-deposit sa iyo 1 million. Okay? Kasi siguro nagbayad ba o ano? May nag-deposit sa iyong bangko 1 million. Tapos ikaw naman, sabi dito, ibinalik ko itong 1 million sa inyo. Kasi ililipat, may bibili na naman akong another 1 million rin sa inyo. Di ba? For example, may binibili ka, ikaw, example, ganito. 1 million, may 1 million, may binibili ka. Ganun. So, nagpalabas ka ng pera. Ngayon, may nagbayad rin sa'yo. Okay? Na 1 million. Kasi ganito yung transaction. So, 2 million na yun kaagad. Diba? Kinakount nila yun as pera ni BP Sara. Ang labas-pasok. Diba? For example, 500,000. Tama itong
Okay, sir, nagbayad siya ng 500,000 sa ganitong transaksyon. Tapos sasabihin rin din sa kampo dito sa ni BP Sara, okay, ito rin yung bayad ko sa ganun, yun, 500 yung transaction ko dyan. 1 million na kaagad yun. Di ba? Naging binobo niyo yung tao eh. No, hindi pa nga natin alam. Kasi meron tayong mga kaibigan na sabi, Madam, ilalagay ko yung pera ko dyan sa bangko mo. 1 million. 1 million. Kasi yung 1 million na yan, unti-unti ko yung kukunin yan. Diyan lang muna yan ilalagay ko kasi para bang cash in ba? Through the business of BP Sara kasi yung kapag may business ka, ang pera mo paikot-ikot yan. Yung mga transaksyon na yan, hindi mo alam kung ano ang nangyari na yan. Hindi ibig sabihin mataas yung transaction money, lahat pera yun ni BP Sara. Naintindihan nyo? Kasi merong tinatawag sila na nagpalabas ka ng pera, 500,000, naka-receive ka ng pera, 500,000, it will add up. So meaning, 1 million yon. Transaction money. Hindi naman babawas yun eh. Umabot ng 47 million ang transaksyon. Kasi ang labas at pasok, ina-add up yan. Mga tanga kayo. Yan ang explanation dito ni Suntay. Ulitin natin ha sa mga bobo na mga loyalista para po to sa inyo. Nakakalula yung amount. Pagkatinigan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's good. Kasi bigyan ko kayo ng example ha, maliit na example. Kasi yung asawa, yung trabaho ng asawa ko, nagtrabaho yan ng parang call center. Every time na meron pong activity, example lang ito ha, every time po na merong activity ang company ng asawa ko, siya yung bibigyan ng malaking pera ng company para i-distribute, para po bilhin yung mga bagay-bagay na para doon na lang ilagay sa kanyang bangko. Like for example, yung kanilang treasurer sa kanilang company. Kasi naalala ko lang ito nung sinabi ng asawa ko na binigyan siya ng ganitong halagang pera. 50,000 for example. 50,000. Kasi po, merong event ang company. Tapos itong 50,000 na ito na hawak ng asawa ko, sila yung mag-rent sa sound system. Ang sound system is 15,000. Ganito. At bibili sila ng catering services, another 15,000. Tapos itong remaining 20,000, ito yung bibilhin ng decoration ng event area. So ginamit yung bangko ng asawa ko kasi sila yung maghahanap ng suppliers. Okay? So hindi sa lahat ng panahon kapag titingnan mo yung pera ng bangko mo, sa inyo yan lahat. Yan ang point ko dyan. Sa transaksyon na yan. Did you get what I mean? So ngayon, for example, yung asawa ko kasi binigyan siya ng 50,000. Example. Nirelease niya yung 15,000. Okay? Nirelease niya yung 15,000 para sa sound system. Tapos papasok na naman yung add up. May kulang. Rerenta tayo ng mga magician, may 10,000. Papasok na naman yung another 10,000. Mag-a-add up yan. Okay? Pumasok yung 50,000. Nagpalabas siya ng yung asawa ko nagpalabas ng 15,000. So yung 50,000 maging 75,000. Na-add up yung palabas at pasok ng pera. Yan ang ginawa. 12 transaction, 10 transaction, binibilang yung ilang transaction sa isang taon. Tapos pera na yun lahat ni BP Sara? Ang labas-pasok?
See that one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 1 million. million. Ah. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali. Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Nakakalula yung amount. Di ba? Di ba? Nagets ninyo? Ganyan po kinulayan ng mga taga-kamara. Itong kalokohan nila. Di ba? Wag kami. Kasi matatilino ang mga DDS. So ito pa, ito yung tunay na nangyari kanina. Ipapakita natin. Kasi napapahiya po sila doon sa argumento nitong si Representative Paulo Marcoleta. They were never They were not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang Isa pa to na argumento ha. Even if merong anomalya sa mga transaction sa bank account ni BP Sara, hindi nila ito pwedeng gamitin sa impeachment trial. Okay? Malinaw yan ha. Kasi hindi ito part sa complaint. Napahiya sila dito. nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. They were never attached to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na hindi nakakabit sa original complaints. It was pointed out that the Salden was only part of a broader allegations of unexplained wealth. But as correctly pointed out by Mr. Marcoleta, or Congressman Marcoleta, those Salden that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. Diba? Ganyan nila hinaharangan kaagad. Kapag meron pong point ang isang representative na makakasira sa diskarte nila, kaagad na haharangin ng babaeng may utang siyang bipisar. Sus! Hinaharang kaagad eh. We are only on the existence of the SALN. We were already through on that. We already voted on the ultimate facts and the sufficiency in substance. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpo-produce ng ebidensya eh. It is Yan. not- Yan ang tamang argument. Tama yung sinabi mo. Di ba? Fishing expedition. Sa original complaint ng yung complainant dito sa impeachment complaint, wala yung dapat ipa-impeach natin si BP Sara kasi meron pong labas-pasok na malaking pera sa kanyang bangko na dapat natin questionin. Wala yun ha. Wala yun sa original complaint. So you cannot use that as the parang matibay na probable cause para i-impeach mo si BP Sara. 'Di ba? Gets ninyo? Pero wala silang pakialam dyan sa kamara. Basta ma-expose lang nila yung bank transaction ni BP Sara, okay na sa kanila yan. Kasi pagdating doon sa Supreme Court, hindi ito makakapasa sa Supreme Court. Bugbog sirado ito sa Supreme Court. Hindi na naman ito, sasabihin na naman yan ng Supreme Court na wala. Ito po ay walang katuturan. Ibabasura na naman ang impeachment na yan. Kasi wala silang pakialam. Basta masiraan lang nila si BP Sara. Not supposed to be the case. Going back to the complaint, as stated, this specific SALN were not attached. And we say, Tingnan nyo, we're not attached.
itong SALN na dinebatihan nila dyan, na pinamumukha nilang may ginawang masama si VP Sara, these were not attached in the original complaint. Pahiya sila dyan sa argumento na yan eh. Nga silang lahat dyan. Observance of procedural due process. Ang tinatawag po doon, paano makakapagsagot yung isang respondent kung wala naman specific allegations? Nga silang lahat sa argumento na yun eh. That's for the record. Any other member who wish to? Honorable Marcoleta, please understand that you are Madam not a Chair. member of the Justice Committee. No, hindi pa nga nakapagsalita si Marcoleta, ha? Binabalaan na kaagad ng babaeng ito. Diba? Tupak rin eh. You're allowed to manifest, but you cannot raise clarificatory questions to the Yes, ma'am, resource but persons. I'm about to You may proceed. raise a manifestation, ma'am, about the SALN, ma'am. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. So, yung SALN na yan, pinasok lang yan sa hearing ng Kamara. Unang-una pa lang, mali na eh. Bakit nyo kinalkal ang SALN ni VP Sara in the middle of the impeachment complaint? That is very far out already. Tapos, kung may mahanap silang masama sa SALN ni VP Sara, hindi yan pwede. Hahanap ka ng masama, tapos ipasok mo yan sa impeachment ko. Hindi na naman yan papasa sa, ano. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President, while the Ombudsman has an ongoing investigation before its office. The Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of Di ba? Tingnan nyo ang asta ni Abante, pumalag kagad. Kasi hindi yan papayag na malaglag sila. Si Abante, hindi yan papayag na malaglag siya. order, Honorable Talagang sadyang bobo lang talaga si Abante. Bobo lang talaga. Marcoleta. Just would like Honorable Bishop Abante. I would like to clarify to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya?
Kaya hindi kasama sa original complaint. Siya, may point si Abante ha, kasi nagamit yung word na SALN. Pero it doesn't mean kung ano ang makalkal nyo patungkol sa SALN ay isama nyo na. Gago ka pala eh. Mamaya, ipapahiyain natin ito. I'd like to find out from him. Hindi ka, sadyang halatang hilit talaga lawyer si Abante. Ewan ko lang. Saan talaga linagay yung utak niya? Honorable Ang hirap Marcoleta. noon, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was mentioned in the complaint. With regards to Sabale complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, the ma'am. mentioned Binanggit po ang- paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yes, ma'am, it was mentioned, I think, very adequately, the word SALNs, but they were never attached to the original complaints. Correct. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya. Correct. Tama siyang argumento niya. Itong SALN na ito na hiniring natin ngayon, naghahanap tayo ng ebidensya para ipasok natin ito. Pero hindi mo niya pwede maipasok na kasi the original complaint should stick to the argument. Yan ang pag-usapan natin. Nagtataka nga ang taong bayan, bakit sinalin na yung kinalkal nyo na yung SALN ni BP Sara dyan eh. Di ba? Para ba? Para sa mga bobong loyalista, explain ko sa inyo. Para bang sinabi na, anong tawag doon? Isalin na natin yung ginawa ni BP Sara nung elementary pa siya. Ipatawag natin yung principal ni BP Sara nung elementary pa siya. Pag-usapan natin dito. Kapag meron tayong mahanap na kasalanan, ipasok na natin. Parang ganun. Ay, nako. Nakikiusap sa komite na ito para mag-produce ng ebidensya na hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang po ang sinasabi ko, ma'am. In other words, you admit that there were a lot of times that SALNs were mentioned in the impeachment complaint. However, Isa pa ito, committee chair ito, pero parang halatang bias. Dapat equal ka lang eh. They were never not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is in a Halata na ang kamera, no? Halata na sila. Pero magba-backfire ito. Pagdating ng Supreme Court ito, hindi ito katanggap-tanggap. Sa totoo lang. accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. So, ewan ko na lang ha. Kasi,
hindi mo pwedeng idagdag ito sa original complaint. Yan ang point ni Marcoleta diyan. So at the end of the day, hindi pa rin yan papasa sa Supreme Court. Yun lang ang atang sa atin diyan. Okay? Punta naman tayo dito. Basta alam nyo na gaano kagarapal yung kamera na yan. Punta naman tayo dito sa balita patungkol po dito sa ICC. Ang desisyon ng ICC patungkol sa wala pong jurisdiction ang ICC over former President Duterte. Nagkaroon na po sila ng at ang reaksyon ni Attorney Kaufman patungkol dito. Ito po yung balita. Play natin. Pinagtibay ng ICC ang jurisdiksyon nito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos katigan ng Appeals Chamber ang desisyon ng pre-trial chamber na nagbabasura sa apela ng kampo ng dating Pangulo. Sa naturang apela ay giniit ng defense team ni Duterte na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noon pang 2019. Pero gate ng Appeals Chamber, miyembro pa ng ICC ang Pilipinas sa mangyaring mga... In-explain na natin ito na ang argumento sa kampo ni former President Duterte ay hindi na po tayo miyembro nung time na kinasuhan ninyo si Duterte. Pero ang argumento ng Appeals Chamber is yung panahon na nangyari yung mga extrajudicial killings ay miyembro pa tayo. Yes. Ang tanong, bakit hindi nyo at that time kinasuhan si Duterte nung miyembro pa tayo? Bakit kinasuhan ninyo si Duterte nung time na hindi na tayo miyembro? Yun ang kaibahan eh. Pero kung i-follow nyo talaga ang batas nila, yung rules nila, mananalo si Duterte. Pero hindi pa rin nila tinanggap yun. Krimeng inaakusa sa dating Pangulo. Inaasahang sa susunod na linggo naman, ilalabas ang ICC ang desisyon nito kaugnay sa confirmation of charges ni Duterte. Mga kapatid, Jig Manigat... kasi palpak sila doon Halata na hinanapan pa rin nila ng kasalanan si Duterte sa kanila kinasuhan. Kinasuhan nila si Duterte, hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. 'Di ba? Kasi kung may kasalanan talaga si Duterte nung time na siya ang presidente, dapat kinasuhan na siya kaagad. Wala silang nahanap Naghahanap pa ng ebidensya Gumagawa pa ng ebidensya. Yan ang mali nila. 'Di ba? Heto yung sinabi ni Kaufman na in-expect na niya ang kabayasan ng ICC, bias. Well, I'm sorry to say that we weren't really surprised about today's decision. I was even hinting at it yesterday. When I met the former president, I said, don't build up your hopes, and he was stoical. And the reason why I said that was because, the court is at the present moment in time in existential crisis, what with the threat of sanctions from the United States. It's got a chief prosecutor who's currently embattled and embroiled in allegations of sexual misconduct. He's trying to fight his way back to this court, and half his own office don't want him back here. And what would the practical effect of this decision today have been if it had gone our way? Essentially, it would have voided the court's docket. There would have been nothing left for this court to do, apart from the case of some insignificant human trafficker from Libya. The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, is the big catch of this court, and it was never really my impression that they would let him go that easily. Of course, we also have the confirmation decision coming up in the next few days. Once again, I'm looking forward to the future. We hope that all the weaknesses that we identified at confirmation will be the very same weaknesses that lead ultimately to the former president's acquittal, and that he will return home soon to the Philippines, where he is so loved by all of you. Yes. Attorney Nick, so is the former president already made aware of the decision of the appeals chamber? I'm about to go and tell him now. Okay. Yeah, and I will see him tomorrow with the decision. Although I'm not so sure that he will take too much interest in it. It's hard for him to concentrate these days. Don't forget, he's an elderly gentleman. He's 81 years old. You celebrated his birthday so fantastically with such a show of love and flowers.
Do you think the confirmation of charges will happen before Tuesday? Well, it could very well. Yes, it could very well happen in the very, very near future, even tomorrow, now that jurisdiction has been settled. And I say jurisdiction has been settled because that's the end of the road as far as the appeal is concerned. Attorney Kaufman, did you expect that the appeals chamber would junk all 4 grounds that you have laid out? They didn't junk all 4 grounds. There was a judge who sided with us, so it was predictable what was going to happen. But he was outvoted. Well, yes, I bet that's the way the thing goes, isn't it? 4-1. All right, and they didn't junk all the grounds. They chose not to deal with one of the grounds of appeal, which was actually the strongest ground of appeal, the most bizarre aspect of the pre-trial chamber's decision, in our opinion. So another thing is junk. It's like a kind of slang that I'm not accustomed to use. The defence makes arguments on appeal, and the court chooses to disregard them or to reject them. And okay, how does this kind junk of stuff. And how does this kind of decision affect your optimism with regard to the decision for the confirmation of charges? Well, I think if there's one thing you know about Attorney Nick Kaufman, is that I'm a very optimistic guy. And as I said, we made many persuasive arguments at confirmation. I believe that at the end of the day, the arguments that we made at confirmation, the evidentiary weaknesses that we identified will be those very weaknesses that lead to his ultimate acquittal. Given that you're Nicholas Kaufman, I do know that you already have a plan B, if not a plan C in place. I have a plan X. There are several details of those plan Bs and Cs. To fight hardest we can for the former president of the Philippines, who we all respect. Attorney Nick, on The a, most popular president ever in the history of the Philippines. Attorney Nick, on a different matter, there's an NGO who actually brought the situation of the former president before the United Nations Human Rights Council. Will that have a bit of an effect, if not direct or indirect effect, to the case of the former president? I'm not so sure that the court here in The Hague really takes too much notice of what's going on in The Hague, as much as any petition which is brought to support the former president is welcome. About the flowers, the birthday, Filipinos sent a lot of flowers, and with that is this included with the small tags. We will ensure that the family gets every message of support, and we've been religious in that I matter. have it in my Please do deliver it to us, Can I and have I can show you, and I can tell you that the family Yes, I can is give it to you. logging every letter of support, every gift that is given is logged, Yeah. and we will personally reply can in due forward the course. box to you? By all means, please do, Thank you so much. and we will ensure that it gets to the right destination. Thank you ever so much for your support. Attorney Kaufman- On behalf of the family, on behalf of the former president, Yes. truly touched by this. Attorney Kaufman, have you already finalized your negotiations with the Duterte family? If you will still be on At the board present moment in after- time, I will continue to represent the former president with pleasure, and it's a privilege for me. It's a privilege for all of us. Thank you, Attorney Nick. Thank you. Mabuhay ka, Attorney. Okay, so sa video na yon, yung time na in-interview nila si Attorney Kaufman, hindi pa alam ni Tatay Digong yung desisyon ng korte. So, he is about to go to former President Duterte at sasabihin niya na talagang hindi pumayag yung ICC appeals chamber. Sa tingin ko naman, expected na ni Tatay Digong yun, no? So, ganun lang. Wala. Let's accept the reality. Let's accept the reality. Pero ako, sa opinion ko, no, sa nabasa ko sa lahat, hindi po papayag ang Panginoon na mananaig ang kasamaan. Yun lang ang aking yun lang ang aking masabi niyan. There will be time na justice will prevail. Aabot lang sa positive lang tayo. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayo mag-comment, mag-react sa ating mga tinalakay, no? At babasahin natin ang inyong opinion sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito, no, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel,
Subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.